Shalom Aleichem. Isang pinagpalang araw sa ating lahat mga kapatid. Narito naman tayo ngayon sa ating Preaching in the Wilderness series, kung saan binabasa natin ang Ebanghelyo ng Panginoon na binabasa sa lahat ng mga Katolikong simbahan. So, araw ngayon ng Biyernes, kapiyastahan ng Our Lady of the Assumption or Assumption of the Blessed Virgin Mary. So, happy fiesta sa lahat ng patron ay yung Assumption of the Blessed Virgin Mary. So, pagpalain nawa tayo ng Panginoon sa araw na ito. Samahan niya tayo, sa paggawa siya sa atin. Iligtas naman na tayo sa lahat ng mga bagay. Pagpalain niya nawa tayo at ang mga salita na yung matalim sa ating mga puso at tutubo, lalago at mamumunga sa ating mga buhay. At tinaangkin natin ang sinasabi sa 2 Corinthians chapter 10 verse 4 to 5 that the weapon of our warfare are not of flesh but are enormously capable of destroying fortresses. We destroy arguments and every pretension raising itself against the knowledge of God. So, amen. So, the gospel of today is taken from the gospel according to Saint Luke chapter 11 verses 27 to 28. Glory to you, Lord. While he was speaking, a woman from the crowd called out and said to him, "Blessed is the womb that carried you and the breast at which you nurse." He replied, "Rather, blessed are those who hear the word of God and observe it." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. So, since ang kapiyastahan ngayon ng The Assumption, pero ang ebanghelyo natin is about yung sinasabi ng babae na sabi niya mapalad ang, kumbaga parang natuwa siya sa Panginoon sapagkat nakagagawa ang Panginoon ng maraming mabubuting bagay. Kaya sinasabi niya na mapalad ang babaeng nagdala sa iyong sinapupunan at ang nagpasuso sa iyo, sabi niya, ang nagpa-dede sa iyo, gano'n. Something like that. So, and the Lord replied back, sabi niya, mas mapalad ang mga taong nakikinig sa salita ng Diyos at nagsasagawa nito. So, kumbaga parang sa atin, very common naman talaga yan na kapag kahit sa isang maliit na bata, kapag ang isang bata na maliit ay nakakatuwa, sasabihin natin, sino kaya ang magulang nito? Diba? We usually napakapalad naman ng mga magulang nito, diba? Kapag ang isang bata ay mabait, matalino, at nakakatuwa, ay lagi nating isinasama yung kanyang magulang sa kapurihan. Diba? Hindi talaga maalis yan. Ang magulang lagi ang napapapurihan. Okay? So, mapalad ang babaeng nagdala sa iyong sinapupunan. As a matter of fact, hindi lang mapalad sapagkat kung titingnan natin, babalikan natin ang Luke chapter 2, doon sa Annunciation, ang nakalagay doon, most blessed are you among women. Di ba? Ang sinabi doon ni Archangel Gabriel, yung message ng Diyos kay Mama Mary through Archangel Gabriel. It was not the word of Archangel Gabriel, mga kapatid, kay Mama Mary, kundi yun ay salita ng Panginoon ng Diyos kay Mama Mary through Archangel Gabriel. Kasi si Archangel Gabriel is just a messenger. So, ang sabi ni Archangel Gabriel doon sa Luke chapter 2, most blessed are you among women. Yung sinasabing Kicharitomini, yung sinasabi niya sa Greek, Kicharitomini. Tama ba ako? Yung mga magagaling dyan sa Greek. So, most blessed, ang hindi lang, yung degree of word is hindi lang positive degree, kundi comparative degree na sinasabi, most blessed are you among women.
higit kang pinagpala sa mga babae sa lahat. Diba? Yun sa Luke chapter 2, yun yung sinabi ni Archangel Gabriel. Hail, favored one, diba? Hail, favored one. So, basahin natin dito mga kapatid, balikan natin. So, doon nga natin kinuha yung part ng rosary na yon na patuloy din natin inuulit-ulit yung mensahe ng Diyos kay Mama Mary through the Archangel Gabriel. Sabi dito, Luke chapter 1 ba mga kapatid? Luke chapter 1, not Luke chapter 2. So Luke chapter 1, dito sa verse 26, and coming to her, Luke chapter 1 verse 26, and coming to her, he said, Hail, favored one, the Lord is with you. Oh, hail, favored one. Diba? So, ganun. And then, inulit-ulit doon sa dito kay Saint Elizabeth, nung si Saint Elizabeth naman ay napuspos naman ng Espiritu Santo. Ibig sabihin din na si Saint Elizabeth, nung nagsalita sa kay Mama Mary na, Blessed are you, sabi niya. Most blessed are you among women, verse 42, Luke chapter 1, verse 42, most blessed are you among women, blessed is the fruit of your womb. Yan, ito yung word, the very word that we are using in the Holy Rosary. Na binanggit ito ni Santa Elizabeth, not by her own, kundi nung siya ay napuspos ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, this word that comes from her mouth, comes from the Holy Spirit. At yung sinabi ni Saint Gabriel, the Archangel, Hail, favored one, is not Archangel Gabriel's word, but God's word. So you see, nakita natin, mga kapatid? Si hindi lang pinagpala, kundi higit na pinagpala sa mga babae sa lahat. Okay? Then, balikan natin yung Luke chapter 11. Yung sinabi ng Panginoon, sabi niya, higit na mapalad ang mga taong nakikinig sa salita ng Diyos at nagsasagawa nito. Of course, number one na doon, na higit na mapalad ay si Mama Mary. Bakit? The very mother of our Lord Jesus Christ. Bakit? Siya yung nakinig. Di ba? Kung paghambingin mo sila nung kinausap si Zacarias ng Archangel Gabriel at si Mama Mary, they have different response. Si Mama Mary, ang kanyang sagot is out of her innocence. How can this be? Pero wala siyang pagdududa, wala siyang doubt. How can this be? Paano ito mangyayari? Hindi yung doubt, kundi pagtatanong out of her innocence. Unlike yung kay Zacariah. So noong sinabi sa kanya ni Archangel Gabriel, ano ba sinabi niya, di ba? Lagi din natin naulit-ulit yan sa Angelus, I am the handmaid of the Lord, be it done to me according to your word. Sabi nito, verse 38, Luke chapter 1, verse 38, Mary said, Behold, I am the handmaid of the Lord, may it be done to me according to your word. You see? So, nakinig siya nung napakinggan niya yung word of God, sent by God through Archangel Gabriel. Remember na yung word na yun, it was not from Archangel Gabriel, but from God. Messenger lang si Archangel Gabriel. Anong response si Mama Mary? Sa verse 38, Behold, I am the handmaid of the Lord. May it be done to me according to your word. So, ibig sabihin, itong Luke chapter 11, verse 28, ay, it seems na parang kinukontra parang it seems, look sa verse 27 sa Luke verse 28, Luke 11:27 saka 28, sabi ng babae, sabi niya, mapalad ang babaeng nagdala sa iyong sinapupunan at nagpasuso sa iyo. Then sinabi ng Panginoon, masigit na mapalad ang babaeng nakikinig sa salita ng Diyos at nagsasagawa nito. It seems para baga pinapabulaanan niya.
na ang nanay niya, si Mama Mary, ang higit na mapalad. Pero kung tutuusin, kung titingnan natin, si Mama Mary ang number 1 na qualified doon. Unang-una na na-qualified doon sa sinabi ng Panginoong Hesukristo. Na higit na mapalad ang mga taong nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad dito. Kasi nung napakinggan ni Mama Mary yung Word of God, walang question, sinabi niya sa Luke chapter 1 verse 38, I am the handmaid of the Lord, be it done to me according to your word. Diba? So, ibig sabihin, ina-affirm ng Panginoong Jesucristo na si Mama Mary ay higit na mapalad sa lahat ng mga babae, sa lahat. Sapagkat siya ay tumupad or sumang-ayon sa kung ano yung sinabi sa kanya ng Panginoon. So, ibig sabihin mga kapatid, if we want to be called blessed, most blessed, ibig sabihin, kung gusto nating tawagin tayong mapalad, ibig sabihin, ay dapat pala nating pakinggan ang salita ng Diyos at tuparin ito. Kung gusto nating tawaging mapalad sa harapan ng Panginoon. Okay? Okay. May sinasabi dito sa James, after idugtong natin yung sinasabi sa aklat ni Santiago. Sabi dito mga kapatid, sa James or Santiago, punta natin. Okay. Sabi dito sa Santiago chapter 1 verses 19, okay, to the following verses, sabi niya, tandaan ninyo ito mga kapatid, kung minamahal, matuto kayong makinig, dahan-dahan sa pagsasalita, at huwag agad magagalit. Sapagkat ang galit ay di nakakatulong sa tao upang maging matuwid sa paningin ng Diyos. Okay? Okay. Diretso talod tayo sa verse 25. Ngunit, ang nagsasaliksik at patuloy na nagsasagawa ng kautusang sakdal at nagpapalaya sa tao ay hindi isang tagapakinig lamang at pagkatapos ay nakalimot ang taong iyan ang pagpapalain ng Diyos sa lahat niyang gawain. Yan. Okay. Verse 23. Verse 22 to 23. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos kung ito'y pinakikinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. So you see, mga kapatid. Verse 23. Sapagkat ang nakikinig lamang ng salita at hindi nagsasagawa nito ay katulad ng isang taong humarap sa salamin. So, ibig sabihin, sinasabi dito sa atin na dapat pala pakinggan natin at isagawa ito sapagkat kung hindi natin pinapakinggan at hindi natin isinasagawa, dinadaya natin ang ating mga sarili, mga kapatid. Okay? Yun pala yun. Dapat pakinggan natin ang salita ng Diyos at isagawa. Kapag hindi pala natin pakinggan at hindi natin isasagawa, dinadaya natin ang ating sarili. Di ba? Parang kumbaga nagpunta ka na sa simbahan sa linggo. Pagkarinig mo ng salita ng Diyos ay hindi mo naman isinasagawa. Ibig sabihin, dinadaya mo lang yung sarili mo, pinagod mo lang yung sarili mo. What is the very purpose why you're there? Di ba? Bakit tayo nagsimba? Upang makinig. Okay. Yung sinasabi na po yun, mapalad. At ito pa, meron pa dito sa Matthew chapter 7 verse 24. Mga kapatid, ito yung paghahalin tulad kung pinapakinggan natin ang salita ng Diyos. Sa Matthew chapter 7 verse 24, ito sabi dito, Matthew 7 verse 24. Sabi ito, kaya't ang bawat nakikinig, ayan, take note ang kalagahan, why, bakit ganun kahalaga ang pagsasagawa at
pakikinig at pagsasagawa ng salita ng Diyos. Sabi rito, kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. So, kung pinapakinggan pala natin ang salita ng Diyos at isinasagawa natin, para daw tayo mga matatalinong tao na nagtayo ng ating bahay sa ibabaw ng bato. Ito yung karugtong, mga kapatid. Sabi rito sa verse 25, umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato. So you see? Kapag pinapakinggan natin ang salita ng Diyos at isinasagawa nito para tayong mga taong mga matatalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Okay. Verse 26, ang bawat nakikinig ng aking mga salita at hindi nagsasagawa nito ay matutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, humangin at binayo ng malakas na hangin ang bahay, bumagsak ang bahay na iyon at lubusang nawasak. So you see, mga kapatid. Okay? Ganun. Kapag hindi pala natin isinasagawa, dinadaya natin ang ating sarili. At kapag hindi natin isinasagawa ang salita ng Diyos na ating napapakinggan, ay para tayo palang mga taong nagtayo ng bahay sa buhanginan. Nagkaroon ng baha, nawasak ang bahay na iyon. So saan tayo gusto natin? Tawagin tayong mapalad? Tawagan tayong mga matatalino? Or hangal? Mga kapatid. Okay. Sabi ni Aldrin, okay. Si Aldrin yata ay member ito ng Inc. 1914. Paano isasagawa din nyo naman tinuturo sa member nyo ng totoo? Baka katoliko ka rin dati, Aldrins, di ba? Usually, lahat naman ng membro ng Inc. 1914, mga katoliko eh. Kayo yung katuparan sa 1 John chapter 2, verse 18 to 19. Tinuturo yan. Kaso lang, minsan, yung mga tao nga, di ba? Dalawang klaseng tao nga. Yung sinabi dito sa Biblia, yung nakikinig at hindi nakakinig. Nakikinig at hindi nagsasagawa nito. Okay. Ay, hindi ka ba Inc. 1914? Okay. So, ibig sabihin, you are recognizing yourself na ang sekta mo ay tatag lang din ng tao. At qualified ka doon sa Psalm 127 verse 1. Tinuturo yan. Iniaral yan, Aldrin. Kaso lang, ito nga, narinig natin sa Matthew chapter 7 verse 24 to 27 na may mga tao na ayaw makinig. So sila yung mga tao na pasok doon sa sinasabi sa Matthew chapter 7 verse 24 to 27. Okay? Na nakinig, hindi nila pinakinggan, kaya para sila nagtayo ng kanilang bahay sa buhanginan. Ganun. At katulad ng parable sa Matthew chapter 13, yung parable of the wheat, yung trigo at ng damo, hinahayaan ng Panginoon na mag-exist ng sabay ang damo at ang mga trigo. So, may mga tao na talagang ganun sila. Pero of course, binibigyan sila ng pagkakataon ng Panginoon. It is their accountability pagdating ng araw sa pagharap nila sa Panginoon, 2 Corinthians chapter 5 verse 10. We are not a denomination. Aldrin, yung sekta mo, di ba, tatag ng tao. We are not a denomination. We are the common denominator. Ang hindi sekta kami. Ang tatag ng tao, hindi lang tamang tao, kundi Diyos na nagkatawang tao. Jesus founded the Catholic Church. Hindi lamang siya tao, kundi nagkatawang tao. Okay.
Okay. Sabi niya, kahit pumunta sa simbahan niyo, wala naman nagdadaldal lang pa rin niyo, walang batayan sa Biblia. Sabi mo lang yun. Yan yung tinatawag na, wala kasi kayong tinatawag ng homiletics. And then, dalawa kasi yan. Exegesis at saka eisegesis. Sino ba pinasulat ng Bible ng Diyos, di ba, ng tao? Yes, correct. At alam mo ba kung sino nag-compile ng kabuuan ng Biblia? Aldrins. Okay. Yan mga kapatid. So, ibig sabihin, yung sekta mo, tatag ng tao. Ano ba pangalan ng sekta mo, Aldrins? Okay. So, yan si Aldrins, mga kapatid. Okay? So, lastly, mga kapatid, sabi ng Panginoon, sabi ni Aldrins, bro, kasi di naman buo tinuturo sa inyo ang turo sa Biblia. Itinuturo sa amin. Aldrins, kaya siguro ka umalis sa pagiging Katoliko or dati kang Katoliko or pamilya mo dating Katoliko kasi yun nga, dalawang klaseng tao, nakikinig at nagsasagawa. So baka yung pamilya mo or ikaw yung hindi nakikinig. Diba? At hindi nagsasagawa. That is why nabudol ka ng sekta na nabibilangan mo ngayon. Natatag lamang ng tao. Ano ba yung pangalan ng sekta mo? Anong taon ay tatag? Okay? So yun mga kapatid, na kung gusto pala nating sabihin ng Panginoon na higit tayong mapalad, is ibig sabihin, kinakailangan natin na pakinggan at isagawa ang salita ng Diyos. Hindi naman tinuturo ng wala spirit ng Diyos sa simbahan mo. Remember, Aldrin, na ang Holy Spirit was sent by the Lord on the Pentecost sa mga alagad noong 1st century. After His ascension, ng 40 days after the ascension of the Lord, dumating ang Espiritu Santo. At hindi dumating ang Espiritu Santo nung dumating yung sekta nyo. Remember that? Kasi nungalingan yung sinasabi mo, Aldrin, anong batayan mo dyan na wala ng Espiritu ng Diyos sa inyo? Kasi kung wala Espiritu ng Diyos sa inyo, nabudol na rin kami katulad mo. Pumunta na rin kami sa ibang sekta. Remember that. So, ayan mga kapatid. Okay, so yan. Itong, naalala ko tuloy si Aldrin, at saka si Jando. At saka yung ka-debate niya na isang babae na Jerusalem Church of God. Ang galing-galing niya mag-akusa about sa Daniel chapter 7. Nung nag-cross-examine na si Jando sa kanya, hinimay-himay na ni Brother Jando Alabado yung tanong about dun sa Daniel chapter 7. Abay, hindi masagot at wala siyang ma-counter. Gusto pa niyang magkakaroon ng late presentation again. So, ganyan mga kapatid, na marami sa ating mga separated brethren, mga napunta sa ibang sekta, na ang galing, ang bilis mag-akusa. Pero pagdating ng cross-examination na, wala namang mailalatag pala. So, ganyan na ganyan yung lahat ng mga sekta katulad ditong si Aldrin. Yung mga sekta nila natatag lamang ng tao. So yun mga kapatid. So ibig sabihin ng Ebanghelyo ngayon, pinapalalahanan tayo na ang pakikinig, kahalagahan ng pakikinig at pagsasagawa sa salita ng Diyos. Para hindi tayo matulad kay Aldrin na naligaw, napunta sa ibang sekta, natatag lamang ng tao. So, at sinasabi niya, Catholic Church is not true religion. Sabi ni Aldrin. So,
Pag sinabi mong Aldrin, sabi ni Aldrin na gano'n, Katoliko is not true church religion. So, ibig sabihin, pag sinabi ni Aldrin yan, ibig sabihin, sinasabi niya na kanyang sekta ang totoo. So, Aldrin, ano ba yung pangalan ng sekta mo at maani ba namin? At sino yung founder? Pakisagot, Aldrin, ha? Pag hindi mo pa isagutin yan, ay tumigil ka na. So, sa mga kapatid, pinapaalalahanan tayo ng Panginoon ngayon na kahalagahan ng pakikinig at pagsasagawa ng salita ng Diyos. Katulad ni Mama Mary, na narinig niya yung salita ng Diyos, sabi niya sa Luke chapter 1 verse 38, I am the handmaid of the Lord, may it be done to me according to your word. So shalom mga kapatid, maraming salamat sa 104 na likes sa mga nag-tap ng screen or hindi man nag-tap ng screen pero andyan at nakibahagi sa atin mga kapatid. Okay. So God bless sa ating lahat mga kapatid. May God keep us safe and sound sa araw na ito. Gabayan niya nawa tayo at patubayan, iligtas, samahan, iligtas sa mga sakuna, sa mga mabibigat mga pagsubok, sa mga disgrasya, iligtas tayo sa stroke, sa cancer, sa hypertension, sa kidney failure, or mga diabetes na yan. Iligtas tayo ng Panginoon sa mga bagay na beyond our controls, despite sometimes we abuse or neglect ourselves mga kapatid. So signing off, my dear brothers and sisters, blessed and safe Friday sa ating lahat. Amen.